Tunay nga ang Diyos ay mabuti at hindi tayo pinababayaan. Lagi niya tayong sinasamahan bawat araw ng ating buhay. Hallelujah. So praise God as we continue to study the Word of God. Good morning po sa lahat ng nakatunghay. Hallelujah. Mga kapatid, hindi masasayang ang oras na binigay nyo sapagkat if you seek the kingdom of God first, all your needs shall be added unto you. So no worry, no? Hallelujah. Sa to, the hope for God's people. So kahapon pinag-usapan natin na sa kabila ng katigasan ng ulo ng Israel, is there still hope sa nangyayari ngayon na ang Israel ay hindi pa nanunumbalik sa Panginoon, sa Panginoong Hesukristo. Hindi pa nila tinatanggap ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Meron bang pabang pag-asa na sila ay maligtas? Makikita natin dito na may mga bagay sa buhay natin, maging kasalanan man, katigasan ng ulo natin, hinahayaan niya ng Panginoon na hindi para mapahamak tayo, kundi para ma-realize natin ang kaibahan ng buhay sa piling niya at ng buhay sa sanlibutan ito. Makikita natin na tunay nga mararanasan ng bawat isa kung sino ang tunay na nagliligtas at sino ang tunay na tumutulong at nagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise God. Continue to read Romans 11 at sa ikalawang bahagi ng pag-aaral natin. So kahapon, hallelujah, may pag-asa pa, a future hope ngayon, a future hope, the hope of reconciliation. Paano magkakaroon ng reconciliation kung ang bansa na pinili ng Diyos na humayo ay sila pa ang malayo sa Panginoon? Pero sabi nga ni Pablo, hindi sila pinabayaan ng Diyos sapagkat siya mismo isang Israelita, ginamit siya ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya sa osa ito mga kapatid, wag mong ihiwalay ang sarili mo sa Panginoon. Ihanda mo ang puso mo sa paglilingkod. Hallelujah. Huwag ka manghina. Kung minsan may mga tao na hindi nagre-respond ng maayos, minsan tinatalikuran, minsan pinagsasaran tayo ng kanilang buhay, na minsan kaibigan mo na dahil lang sa Word of God, magkakaroon ng distansya sa relasyon. No? Sabi nga natin, walang bagay na hindi mapangyayari ang Diyos. May magagawa ang Panginoon. Sabi ng Romans 11:9, no? Dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, hinayaan sila ng Panginoon. Kaya sabi dito, sinabi rin ni David, maging bitag at patipong sana ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Kaya sinasabi dito ni Haring David na ano man ang gawin nila, kahit sabihin nilang ito ay sa Panginoon. Gayong alam naman natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan kaysa sa ginagawa ng tao. Mas gusto ng tao na huwag sumunod. Kahit nga ngayon sa panahon ito ng pandemya, hallelujah, ang dami pa rin hindi pagsunod. Ang dami pa rin hindi nagpapasakop sa safety protocol ng gobyerno. Kaya sabi nga, kung alam lang nila na ang bawat isang tao na nakakasakit ng COVID-19, libo-libo ang ginagastos ng gobyerno para sa kanila. So sabi nga, maging bilyon-bilyon tulong pinansyal at mga ayuda ang binigay ng gobyerno. At hindi pa rin sila natatapos doon. Lagi nila sila sabi, kulang at naghahanap pa ng marami. Sa halip na matutong magpasalamat. Hallelujah. Sabi ng verse 10, lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. So nasabi ito dito ni Haring David, halaw to sa awit, na kung saan ang layunin nito ay para makita nila ang pagkakaiba ng buhay na ligtas sa buhay na kapamakan sa sanlibutan ito. So ginagamit ng Panginoon ang katigasan ng ulo ng tao. So sa pagkakataong ito, Israel's hardened heart leads to salvation for the Gentiles.
Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na ginamit ng Panginoon ang sitwasyon na ito upang ang mabuting balita ay maihayag sa mga bansang hentil. So ang pagtalikod ng Israel at ang katigasan ng kanilang ulo ang siyang dahilan kaya nakaabot sa ating tahanan, sa ating buhay, ang mabuting balitang ito. Sa kanilang pagsuway na ay naranasan natin at nakilala natin ang kanilang Diyos na ating ngayong tagapagligtas at sariling Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa Romans 11:11, glory to God. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan. Nang sa gayoy mag-imbulo sa mga ito ang Israel. Hinayaan ng Diyos na umabot ang mabuting balita sa mga hentil o sa mga bansang hindi sakop ng Israel upang makita ng Israel ang kabutihang loob na pinakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi nga, mainggit siya. Ito po yun, mga kapatid. Sa kabila ngayon ng digmaan, sabi nga nung isang Israelita na tinanong, hallelujah, hindi ba sila natatakot? Sabi niya, hindi sila natatakot, may tiwala sila sa kanilang militar at may tiwala siya sa kanyang Diyos. Which is, napakatapang nila. Isa yan sa napansin ko sa kanila, napakatapang nila na hindi sila lumalayo sa laban. No? Hindi sila umiiwas sa panganib, talagang hinaharap nila yon. So mga kapatid, sa kabila ng katigasan nila ng ulo, nagbunga ito ng kaligtasan ng bawat isa dahil dinala ang mabuting balita sa atin. Number 2, the salvation of the Gentiles makes Israel jealous of the former spiritual blessings. No? Kaya nga pag nakita niya ang blessing ni Lord sa kanya, sa mga Gentile o sa mga hentil, tunay nga na makikita niya na dapat siya magtiwala hindi sa kanyang kakayahan, sa mga armas pandigma, kundi magtiwala sila sa Diyos na may likha sa kanila. Hallelujah. Praise God. Continue to pray for the Israel na tunay nga hindi sila totally pinabayaan ni Lord kahit tinalikuran nila ang Panginoon, kahit sila ay nagpapakasama. Kapatid, nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Israel's future salvation will bring about an even greater blessing for the world. Kung dahil sa kanilang pagsuway, dumating ang kaligtasan sa atin, how much more kapag ang bansang ito ay nagdesisyon na manumbalik sa Diyos. It will be the end of the world. It will be the end of evil. It will be the end of the devil. And it will be the start of a new life in Christ from eternity to eternity. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino ba naman ang ayaw na ang buhay niya ay walang problema, na ang buhay niya ay walang alalahanin, at ang mga bagay na yan ay pwedeng mangyari, ang mga bagay na yan ay pwedeng matupad, ngunit hindi dito sa lupa, kundi sa piling ng Diyos sa langit. Hallelujah. Praise God for that. Kaya mga kapatid, ano man ang kinakarap natin pagsubok, magpatuloy lang tayo. Malayo-layo na ang narating natin. Huwag na tayong bumalik. Sapagkat tunay nga, maliwanag na ang kinaharap, ang future. Nakikita na natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Hallelujah. Praise God for that. Tunay nga sabi ng verse 12 ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat?
Kaya bantayan po natin yan. Ipanalangin po natin. Pag nakita nyo na ang bansang Israel ay nanumbalik sa Panginoon, tunay nga, hallelujah, ang luha ay mapapawi, ang lahat ng sakit ay mapaparam, ang kadiliman ay mawawala, at ang paghahari ng Diyos sa walang hanggan ang siyang magaganap. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Sa pag-aaral ng Romans chapter 11, number 1, ginamit ng Diyos ang isang Israelita. Ito'y walang iba kundi si Pablo. Kahapon pinag-usapan natin ang kanyang dating buhay. He is the worst of all. Siya yung pinakamasama. Sapagkat hindi lang niya basta-basta inusig ang mga Israelita, ang mga Kristiyano, kundi siya naging kaisa sa pagpatay kay Stephen at sa pagbibilanggo sa mga lahat ng mananampalatayang Kristiyano. 11:30, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangatawanan ko ang aking ministeryo. Si Pablo po ay ang apostol ng Diyos para sa mga hentil. Siya ang tinawag upang dalhin ang mabuting balita sa mga hindi Israelitang bansa katulad ng Pilipinas. Hindi man siya nakarating dito, pero ang nakarinig ng kanyang salita, siyang dinala ng Panginoon dito, at yung mga tao na misyonero at mga lingkod ng Diyos. Katulad din ng nangyari sa inyo. Hallelujah. Bunga ito tayo ng pagpapagal. Bunga tayo ng sakripisyo ng mga katulad ni Pablo. Paul's ministry would make his fellow Jews jealous. Dahil dito, dahil sa ginawa ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng paghatid ng mabuting balita sa mga hentil, makikita ng bansang Israel ang malaking pagkakaiba ng inaalagaan at ginagabayan ni Yahweh kaysa sa kanila na nanatiling matigas ang ulo at hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Romans 11:14, upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Katulad ng prodigal son, yung ma-realize niya ang kanyang buhay bilang alipin at ang kanyang buhay bilang alipin ng kanyang ama. Napakalaki ng pagkakaiba. At tunay nga, mas mabuti na maging alipin tayo ng Diyos kaysa maging alipin tayo ng sanlibutang ito. Ang pagtanggap ng Israel sa mabuting balita, kahit uliman, hallelujah, ay magbubunga ito ng buhay mula sa kamatayan. Hallelujah. Kaya nga ngayon, mga kapatid, unti-unti nagkakaroon ng pagkakampi-kampi ang mga bansang Arabo laban sa pinili ng Diyos na Israel. Dumarami ang kalaban ng Israel at tunay nga ang kakayahan niya ay limitado. Dalayan natin na sa pagkakataong ito, manalig siya sa Panginoon, tumawag katulad nung panahon ni Jehoshaphat, at naniniwala ko sila'y maliligtas. Hallelujah. Romans 11:15, kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na rin pagbibigay buhay sa patay. Hallelujah. Huwag nating pagmamalaki na tayo ligtas at ang Israel ay hindi. Huwag nating ipagmamalaki na tayo pinatawad at ang Israel ay hindi. Nangyari lamang ang ating kaligtasan sapagkat hindi naging tapat ang Israel at tayo ay inugpong, Sabi dito, kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Isang halimbawa dito ay yung tinapay, isang halimbawa dito ay yung tinatawag nating puno ng olibo. Hallelujah. So, ang mga hentil, tayo po ay grafted, iniugpong tayo sa puno ng olibo, So, we are talking about God's people, yung olive tree, at yung tinatawag nating Gentile, ito yung wild
na halaman na iniugpong, ikinabit sa puno ng olibo. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, pareho ang mga Hudyo at ang mga Hentil na mananampalataya na nakikinabang sa ibinibigay na sustansya ng ugat. And that is the law or the word of God. Hallelujah. Pareho tayo nakikinabang, pareho tayong umaasa at sinusuportahan ng salita ng Diyos. 11:17, kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat. So ganyan po. Pinutol ang sanga ang hindi karapat-dapat at iniugpong ang mga hentil, tayo, upang maging bahagi ng punong ito. Kaya huwag po tayong magmalaki. Ang ating tinanggap ay biyaya ng Diyos. Ang kapahamakan na kanilang naranasan ay hinayaan ng Diyos upang makita nila ang kabutihan at ang pagliligtas at kabagan ng ating Diyos. 11:18, hindi ka dapat magmalaki, alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Hallelujah. Sabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maiugpong. Sabi ng verse 20, totoo yan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit inugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung sila mismo ay hindi nagdalawang isip ang Diyos, na ialis sila sa puno, how much more tayo? Hallelujah. So, Gentile, tayo mismo ay dapat maalala natin. Huwag natin kaliligtaan ang kabutihan ng loob na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. 11:21, sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Hallelujah. Dito makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, ikaw may puputulin. Hallelujah. Verse 23, ang mga Hudyo'y maidurugtong muli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ng Diyos na gawin yon. Ibig sabihin, ibabalik ng Diyos yung sanga na Kanyang pinutol. At sabi nga natin, may kapangyarihan ng Diyos na gawin yon at wala makapipigil sa Kanya. This is the mystery. The mystery that God will still save Israel in spite of their stubbornness. No, yung tinatawag nating katigasan ng ulo. No? Hallelujah. Sabi nga natin, mga kapatid, yung olive tree, yun yung Israel, at yung ugat, yun yung salita ng Diyos, at yung branches, ito yung mga Hudyo, at yung iniugpong na sanga, tayo yun, tayo yung mga hentil, no? Tayo, sabi nga natin, ay ikinabit doon sa sanga na tinanggal ng Panginoon. And still at the end, ang misteryo ng kaligtasan ay tinatalaga pa rin ng Diyos. Hindi magbabago ang Kanyang hangarin sa bansang Israel. Kaya sabi nga kapatid, from being rejected, there will come a time that the Lord will do the reconciliation, will make the reconciliation na maganap sa kanila. Kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay naiugpong sa tunay na olibo kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sanga ng tunay na olibo na hindi maiugpong sa talagang puno nito? Verse 25, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman nyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hentil. Kaya habang may nagaganap sa bansang Israel, may nagaganap din sa ating gawain, may nagaganap din sa iglesia, may nagaganap din sa ating bansa, yung patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos.
At kapag nakompleto na ang bilang ng mga hentil na lumapit sa Diyos, then magsisimula na ang muling pag-uugpong sa sanga na naputol. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob completely. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. What we thought will stop us from going to the Lord is the first thing that the Lord removed, so that we will come to the Lord without hindrance. Yan ay yung kasalanan. Sa ikalalaghanap ng mabuting balita, sila nga'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayo mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, alang-alang sa mga pangakong binitawan ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob, sapagkat ang Diyos ay hindi magbabago ng isip tungkol sa kanyang makaloob at pagtawag. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tinutukoy na hindi nagbabago ang isip ay yung kaligtasan ng bayang Israel. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinabagan upang sila'y kabagan din. Hallelujah. Yung nangyari sa atin, yun din ang gagawin ng Diyos sa Israel. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ng lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Ano man ang ginawa natin, nanatili ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga, mga kapatid, magpakumbaba tayo at manalig sa Diyos. Iniligtas tayo bilang biyaya, hindi dahil sa ating gawa. Ganon din ang bansang Israel, ililigtas niya ito sa takdang panahon. At maniwala kayo, pagdating ng panahon na yon, darating na muli ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah. Praise God. Ito yung mga babantayan nyo. Yung panunumbalik, pagsisisi ng bayang Israel at pagtanggap kay Kristo. Nagaganap na ito. Nasa proseso na. Kaya habang hinihintay natin ang panahon na magaganap sa bayang Israel, magpatuloy tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sapagkat tunay nga hinihintay din ng Diyos na makumpleto ang bilang ng kanyang mga anak. Yung mga tao na kanyang pinili, tinawag. Hallelujah. Those who are called, those who are chosen. Kaya mga kapatid, hallelujah. Naniniwala ako ang tapat kay Yahweh ay kanyang ililigtas. Kumusta ang iyong Christian life? Kumusta ang katapatan mo sa Panginoon? Kapatid, hindi ko sinasabing maging tapat ka upang maligtas. Maging tapat ka upang maranasan mo ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Praise God, tayo manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na hindi makarapat dapat kami na maging bahagi ng iyong katawan at pag-ibig. Kami po'y tinanggap mo. Kami po'y tinawag mo. Salamat po at dalayan po namin, Lord, na ang biyayang ito ay huwag naming kalilimutan. Ang kahabagan mo ay huwag naming kalilimutan at ang katapatan mo ay huwag naming kalilimutan. Salamat po, Diyos, sa biyaya, sa grasya na aming tinanggap. Salamat po at we pray also for sa bayang Israel na dumating na ang panahon na siya'y manumbalik sa iyo, magtiwala muli sa iyo, at anuman ang kinakarap ng ng bayang Israel na iyong mga anak ay tunay nga hindi sila mapapahamak sapagkat meron silang tagapagligtas. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, ang kapurihan at karangalan. Dalahin po namin, Lord, na ito ay maging pagpapala sa mga nakarinig at magbigay sa kanila ng kaliwanagan sa kabutihan ng aming Panginoon. Salamat po sa iyong papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen
And amen. Hallelujah. Kaya huwag kayo lalayo sa Panginoon.